Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Menalyn Labadja ng CRC Balayan, Batangas. Samahan niyo po ako sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw na debosyon with CRC, ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayong umaga ay matatagpuan po sa Deuteronomy 24 verse 1. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito sa pag-aaral ng inyong salita. Gabayan mo po ako sa aking pagpabahagi upang maging malinaw at maabuluhan ito. Buksan mo rin ang puso at isipan ng bawat makikinig upang maunawaan at maisabuhay ang inyong mga turo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ang ating pagpapatuloy, hayaan niyo pong basahin ko ang nakasaad sa Deuteronomy 24 verse 1. Kung ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, ngunit hindi ito naging kalugod-lugod sa kanya dahil may nakitang hindi ka nais-nais dito, isusulat niya ang kasulatan ng paghihiwalay, ibibigay ito sa babae at palalayain siya mula sa bahay. Ang title po ng ating pagbubulay-bulayan ay The Law of Divorce in Ancient Israel. Ang talatang ito ay bahagi ng batas na ibinibigay ni Moises sa Israel upang ayusin ang ilang aspeto ng kanilang pamumuhay. Kabilang na ang tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Hindi ito nangangahulugan na nais ng Diyos ng paghihiwalay, kundi isang regulasyon upang maiwasan ang pag-abuso sa kababaihan noong panahong iyon. Sa kultura noon, madaling magpalayas ang lalaki ang kanyang asawa ng walang malinaw na proseso, kaya't ipinag-uutos na kung maghihiwalay sila, kailangan may kasulatan ng paghihiwalay. Ang sinasabing hindi ka nais-nais ay tumutukoy sa anumang bagay na nakita ng lalaki sa hindi niya nagustuhan. Ngunit hindi ito tuwirang nangangahulugang pagtataksil o pakikiapid. Kaya't noong panahon ni Jesus, tinanong ng Pariseo kung tama bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan nito. Ipaliwanag ni Jesus sa Mateo 19 verse 9, pinahintulutan ni Moises ang batas na ito dahil sa katigasan ng puso ng tao. Ngunit hindi ito ang orihinal na desisyon ng Diyos para sa kasal na dapat na panghabang buhay. Ang kasulatan ng paghihiwalay ay isang anyuri ng proteksyon para sa mga babae upang hindi sila basta-bastang itatakwil at papipigilan ng mga lalaki sa pag-aabuso. Bagamat ito ay pinahihintulutan noon, sa bagong tipan ay binigyang diin ni Jesus na ang tanging makatarungang dahilan ng paghihiwalay ay pakikiapid. Kaya't makikita natin sa Deuteronomy 24:1 ay hindi natuturo na ang paghihiwalay ay isang bagay na gusto ng Diyos, kundi ito ay isang hakbang upang limitahan ang kawalan ng katarungan hanggang ngayon. Nanatiling hamon sa atin ang ituring ang kasal bilang isang banal na tipan. Pag-isipang mabuti ang bawat hakbang upang ito ay mapanatili sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Hebreo 13 verse 4. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang nakikiapid at nangangalunya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita na natuturo sa aming mga kahalagahan ng kasal bilang isang banal na tipan. Tulungan po ninyo kaming maging tapat sa inyong kalooban, mapuno ng pag-ibig at pangunawa at magpakumbaba ang bawat relasyon. Gabayan po ninyo ang mga mag-asawa na sinusubok upang maging hanapin kayo sa bawat desisyon. Pinupuri po namin kayo at itinataas namin ang lahat sa inyong mga kamay sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos at pakikibahagi dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa ganap ng alas 5:30 ng umaga. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang marami pang makapakinig sa salita ng Diyos. Muli, maraming salamat. To God be the glory.